Alright, magandang araw mga kababayan. Kamusta po kayo? Welcome back dito sa AJ Commentaries. Ngayon po ay araw ng 30 ng Hunyo kung saan kasalukuyang nangyayari yung rally ngayon ng INC diyan sa EDSA. Pag-uusapan po natin ng mga detalye dyan. Magbigay tayo ng ating mga opinion, komentaryo at gaya ng ating mga nakaraang videos, mga kababayan, tayo ay mag-aaral muli patungkol sa ilang mga batas na nasasaklawan nitong pangyayaring ito. So alam naman po natin mga kababayan, itong rally ng INC na biglaan, surprising nga, surprising rally dahil wala pong coordination sa local government unit, ganun din sa national. Mga kababayan, ito po ay kanilang pagpapakita ng puwersa, kumbaga, show of force para sa kanilang pagsuporta sa kanilang kapatid na si Rodante Marcoleta, ang senador po ng Republika ng Pilipinas na nahaharap ngayon sa isang mabigat na legal na pagsubok, mga kababayan. At pinaliwanag ko po sa isa kong videos o sa ilang videos yung nakaraan yung kaso niyang plunder. Bakit po siya nakasuhan ng plunder? Sana po mapanood niyo po yon. Pero dadaanan po natin yun sa pagkakataong ito, bahagya. Ano po? Ngayon, mga kababayan, itong rally na to, na biglaan, na nagpasikip sa daloy ng trapiko, mga kababayan. Ito po ay isang rally na kumukwestiyon at lumalaban di umano sa selective justice na sinasabi nila, na ang ibig sabihin, ang administrasyon natin ngayon ay pinipili lamang ang kanilang mga binabanatan at ginigipit dahil sa kagustuhan nilang pagtakpan. Siguro, ang sinasabi nilang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Nakakalimutan ng INC, mga kababayan, na ang investigasyon tungkol sa flood control ay nagmula kay Pangulong Bongbong Marcos. At 2018 pa lang may video na si Marcoleta ay kasama na nila Andaya, kung saan kanukasyon nila ay 332 billion na korupsyon sa DPWH patungkol sa flood control. Marami ng korupsyon. 2020, mga kababayan, inamin ni Pangulong Digong Duterte noon yung nangyayaring korupsyon sa DPWH. Pero itong mga ito, sila Marcoleta, sila Cayetano na mga nakaupo nung panahon na yon, wala pong gigil na mag-imbestiga, mga kababayan. Walang ginawa at ang administrasyong Digong Duterte, wala rin pong pinakulong. So ito pong nangyayaring rally, mga kababayan, na para bang pag sila ay kinasuhan, pinag-iinitan na sila. Pero mga kababayan, malinaw naman, yung kasong plunder ay nagmula mismo sa bibig ni Marcoleta sa kanyang mga pahayag, mga kababayan. Kaya bakit naging mabilis ang pag-andar ng kaso niya? Kasi may admission Ang daming yung admission of guilt kung tatawagin sa legal, mga kababayan. Unang-una, yung hindi niya pagdeklara sa Salin at Sose, kaya na-question siya, bakit 112 ang nagastos mo, 112 million nagastos mo, kung ang nasa Salin mo ay 50-something million lang ang kakayahan mo. Ang sabi niya, meron siyang anonymous donors na nagbigay sa kanya, pero hindi sa loob ng campaign period. So na-absuelto siya doon, no election offense. Pero pinasukan niya plunder, mga kababayan, dahil sa plunder nakalagay naman doon, malinaw, kapag 50 million mahigit ang tinanggap mo, kahit gift pa yan, mga kababayan. Ikaw ay public officer, ibig sabihin nakaupo ka, halal ka, congressman ka man, kongresista siya ng mga kababayan. May series ng criminal acts, no? May ilan pagkakataon yan tinanggap yan, mga kababayan. Isang 30 million, isang 25 million, isang 20 million. Ang total niyan ay 75 million, mga kababayan. At sinabi niya yan, sa pagpapaliwanag niya, tinanggap niya, mga kababayan. So, malinaw na mayroong plunder na kailangan imbestigahan. Ngayon, kung may ginagawang mga ganyan ang isang tao at kapag inimbestigahan ay laging pupunta at tatakbo sa dahilan na sila'y pinupolitika, walang mangyayari sa ating bansa, mga kababayan. Kitang-kita mo na may ginawang mali Tapos pag inimbestigahan, kukonsintihin. Sa katotohanan, itong rally na to ng INC, mga kababayan, sumisigaw sila. Ang gusto nila, respetuhin ang batas, sundin ang batas. Pero pag sinisigaw niyan, mga kababayan, dapat kayo din mismo sumusunod sa batas.
Unang-una mga kababayan, yung rally na yan ay wala silang pinakitang permit. Ha? Bigla silang pumunta dyan, grupo nila, ang daming na traffic talaga, ang daming tao mga kababayan. Na-istorbo nila yung mga nagtatrabaho, yung mga nag-aaral. Hindi lamang yun mga kababayan, yung mga nasa ambulansya na naipit mga kababayan. Bakit? Kung yan ay may proper coordination kahit sa LGU, diyan sa Quezon City, maaga pa lang, baka ilang araw pa lang, naihanda na yung mga rerouting, yung mga ibang daan para doon dadaanan ng mga tao dahil sa inaasahang mangyayaring rally. Pero wala silang ganun wala silang pakundangan mga kababayan. Itong grupo ng INC, walang respeto sa batas kung tutuusin, pero naghahanap sila ng batas na dapat sundin. Ano mga kababayan? Obvious naman yan Para sila sa katotohanan, ayaw nila sa kurakot. Ilang beses ba sila sumuporta, nagbigay ng kanilang block voting sa mga may isyung politiko. Unang-una, si Jengo Estrada, ilang beses nila dinala yan sa eleksyon. Si Bong Revilla. At ilan pang mga nakasuhan, mga kababayan. Kung talagang para kayo sa katotohanan nitong mga INC na to, di ba dapat sumusunod din kayo sa batas? Naapektuhan ninyo mga taong bayan. Ang suma total ata nasa 10,000 na yan Yung mga nandyan sa mga kababayan dyan sa EDSA. At di natin alam kung hanggang kailan yan o kailan matatapos yan dahil nga walang proper coordination mga kababayan. Walang permit. Nilalabag nila mga kababayan yung BP 880. Ano po yun? Yun yung Public Assembly Act. Kasi dapat yan mayroong coordination Oo, protektado naman ng taong bayan na tayo ay pwede mag-rally. Sa Constitution po natin yan, sa Article 3, Section 4. Pero dapat ito'y peaceful at ito ay dapat sang-ayon sa batas. Hindi pa pwede, katulad niya mga kababayan, pag yan pinalagpas ng gobyerno, excuse me, walang kinasuhan, maraming gagawa niyan mga yan. Dahil lang gusto nila mag-rally kahit walang permit, gagawin nila yan. Tapos pag pinunan ninyo, ang lalabas, pinag-iinitan nyo sila. Ganyan ang nila ang naratibo nila ang kaso naman ni Marcoleta, hindi gawa-gawa Kung panoorin nyo po yung video pinaliwanag ko noon, kaya nasabi ko, plunder ang case niya dahil sa kanyang mga naging pahayag sa isang interview. Basahin po natin yung section 2 ng Republic Act 7080. Babasahin ko po sa inyo mga kababayan. Ito hindi gawa-gawa, ito'y batas. Nakalagay po dito, any public officer who by himself or in connivance with members of his family, relatives by affinity or consanguinity, business associates, subordinates, or other persons amasses, accumulates, or acquires ill-gotten wealth through a combination or series of overt or criminal acts as described in Section 1D thereof, in the aggregate amount or total value of at least 50 million pesos, shall be guilty of the crime of plunder and shall be punished by reclusion perpetua to death. So, unahin po natin ulitin ko po. Any public officer, kongresista po siya nun. Nakalagay doon, series or overt of criminal acts, amasses, accumulates, or acquires ill-gotten wealth, mga kababayan. Pangatlo, ay total value of at least 50 million pesos shall be guilty of the crime of plunder. Alam po natin mga kababayan, 75 million ang natanggap niya. Ang katwiran nila, hindi daw yun galing sa kaban ng bayan. Wala naman sinabi dito sa batas na kailangan sa kaban ng bayan Kung inyo pa matatandaan yung kaso ni Pangulong Estrada noon, yung wetting money, di ba plunder din po yun? Hindi po kaban ng bayan yun. Private fund yun. Di ba ganun din po nangyari? Kasi po, hindi naman po kailangan maging pera ng bayan para makaakusahan ka ng plunder kung pasok ka naman sa mga elemento ng krimen na ito. Kahit po gift. Yun nga po yung sinasabi sa Section 1D. Basahin ko po yung 1D paragraph number 2. By receiving directly or indirectly any commission, gift, share, percentage, kickbacks,
or any other form of pecuniary benefit from any person and or entity in connection with any government contract or project or by reason of the office or position of the public officer concerned. So, kahit gift po, yung sinasabi niya gift Mga kababayan, malinaw na may basayan, may basihan at may admission siya kung bakit siya naharap ngayon sa kasong plunder. Ngayon, kung ganyang klase ang mga politikong sinusuportahan at imbis na tulungan ng taong bayan, anong kredibilidad ng dapat natin paniwalaan sa grupong nagrarally ngayon sa EDSA? Sapat ba yan para sabihin natin para sila sa katotohanan? Kung para sila sa katotohanan at para sila sa pagsunod sa batas, una nilang gawin, mag-apply sila ng permit, mga kababayan. Sumunod sila sa batas. Hindi yun nangaharang sila dyan na apektuhan yung mga nagtatrabaho, yung mga nag-aaral, at maging yung mga nasakay ng ambulansya na kailangan makarating sa ospital. Mga kababayan, yan ang hirap kapag ang interest natin ay tulungan, suportahan ng iisang tao lang. Bakit? Siguro dahil yun ang pinakamataas nilang kandidato o nakapwesto ng miyembro at posibleng kandidato para sa 2028. Itutuloy ko po ito, mga kababayan, dahil kailangan ko pong putulin. Maraming pong salamat. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, dapat sana po kayo po mag-subscribe, mag-comment at mag-like. Salamat po sa inyo. AJ Commentaries po.